Pinaka-pinagpapasalamat niyo? For the 15 years na pagkikiyarin sa ating... Tuwag ako titignan kasi nakakainis ka. I-delete mo yun. Talaga namang marami kang mapupulot na aral dito. Mga kwentong nakaka-inspira, bumango sa pagkadako. Mga kwento sa buhay na nagtagumpay ay dito makikita mo na sa IBBC. Makakasama natin ngayon ang nagmamay-ari sa mga isa sa mga pinakasikat at longest running lechonan dito sa ating probinsya, Nueva Vizcaya, ang Ovins Lechonan. We have with us, I'm so very happy and thankful po talaga sa preparation nyo, paghahanda nyo dito para lang sa IBBC, Sir Victor Bautista. Hello po, kamusta? At una-una sa gusto mo pasalamat kay General Val de Leon for my major sponsor. Maraming salamat po General Val de Leon, and please follow po sana yung page niya na Val Vizcayana de Leon para updated po kayo sa mga nangyayari kay General Val de Leon sa mga activity niya, outreach program, and pag-attend po sa mga event. Gusto ko din po magpasalamat kay Dr. Patrice Pagtuningan for my well-being, my skin, my lashes, my nails. Thank you so much Dr. Patrice. Purple Aesthetic Skin Angel, maraming salamat po. And of course, sa mga gustong magpa-pamper, ilalagay ko po dito yung number nila. Sila po ang pinaka most trusted skin clinic to sa ating probinsya, Nueva Vizcaya. At gusto ko din pasalamatan si Host Christy na talagang napakalaking suporta niya sa IBBC dahil siya ang nagpakilala sa akin kay Sir Victor at siya din ang coordinator para mangyari itong IBBC na episode ng Ovins Lechonan. And of course, gusto ko din magpasalamat kay Ma'am Nettie Marie Flores na asawa po ni Sir Victor for giving me a bag. Talagang thank you so much. And of course, lastly, gusto ko magpasalamat sa Ovins Lechon dahil talagang isang buong lechon, isang buong baboy ang nilechon para sa episode na to, para sa IBBC na to. Kaya maraming salamat po, and talagang excited na tayong tikman ang mga lechon. If you can tell us po about your childhood, Sir Victor, anong klaseng bata po kayo noon? Siyahin akong bata na medyo mahihain. Kaya nga po talagang sobrang mahihain daw kayo, nabalitaan ko, pero nagpapasalamat po ako dahil inalaw niyo po na ang kwento ng Ovins Lechonan ay may share dito sa IBBC, kaya I'm so very thankful po sa inyo. Oo. Nung binabasa ko po yung buhay niyo, lumaki po kayo sa mga lolo at lola ninyo. Opo. Ano po yung natutunan niyo sa lolo niyo? Natutunan ko sa lolo ko maging mapagmahal sa mga tao at maging lalamang ng Kapwa. kapwa. Yung college days po ninyo ay marami po kayong course at marami kayong school na kung saan doon po kayo nag-aral. Pa-iba-ibang school, pa-iba-ibang course. Dahil sa Dota, computer yan, Papetiks-petiks lang ang buhay. pwede na yun talaga. Nung 23 years old po kayo, pinunta po kayo sa Dubai. Nagtrabaho po kayo doon. Sinaumay na rin yung magulang ko na magparal sa akin. Kaya naisipan ng papa ko na punta na lang ako sa Dubai kasi walang nangyayari dito sa Pilipinas. Puro inom lang talaga. Sa Vizcaya. So, kamusta po doon sa Dubai? Ano po yung mga karanasan niyo po doon? Bali, sobrang hirap pala maghanap ng pera. Ano yung ultimo 1 dirham sa lang i-save mo pa yun So, yung adjustment nyo po is from papetiks-petiks dito na free spirit, parang nakapatsa dito or kung saan sabi pumunta, tapos gawin po yung sa school nyo, hindi nyo masyadong sinuseryoso. Then, nung pinunta kayo ng Dubai is yun na, nagtrabaho na po kayo. Opo. Paano yung adjustment? Sobrang hirap kasi unang trabaho ko nun tapos international pa. Hindi ko alam yung gagawin ko. Ganyan. Pero ito na talaga yung buhay. Kung baga kailangan kong matuto. Kasi wala namang ibang tutulong sa akin. Hindi sarili mo. Hindi sarili ko. Kaya pinush ko din talaga na parang magbago talaga yung magtrabaho na lang din. So, ang natutunan mo sa Dubai, sa nagtrabaho ko din ng 2 taon is
nagising ka na sa katotohanan na ito na yung hamon ng buhay na kailangan mo na magpursige para mapaunlad mo yung sarili mo at of course, matupad mo yung mga pangarap mo. Opo. Mhm. Kasi yung hirap na magtrabaho ka ng 14 hours, 15 hours, ganyan. Tapos wala pang overtime. Seryoso na to, hindi na ito biruan. Oo. Talagang ito na yung totoong buhay, sabi ko. Yung tito ko nga doon, na kasama ko doon, 15, masa 10 years, ganun, 15 years na. Sa Dubai. Opo. Bali, nakikita ko sa kanya, parang wala siyang masyadong naipon, ganyan. Sabi ko, bakit kaya, hindi na lang ako umuwi, dito sa Vizcaya, Oo. Bumalik sa Pilipinas. Pilipinas. Mhm. At tapusin ko na lang yung trabaho ko dito. At mag-business na lang ako, ganyan. So pala noong 2017 po, yun na po yung pinakauna-unang business niyo na parang ano siya, bar? Yung inuman ko. Oo, Kasi nga mahilig ako mag-inom, ganyan. Mhm. Marami na akong, yun yung alam kong papatok kasi marami akong mga barkadang mahilig uminom eh. Mhm. Kaya nag-open ako ng inuman Opo. hanggang nadagdagan ng pansitan, ganyan. Tapos nadagdag na rin yung lechon. So, kamusta naman po yung kita syempre sa Dubai? Pag OFW ka talaga, at saka parang pag ibang parang dolyares yung kinikita mo, malaki siya, di ba? Kumpara dito sa Pilipinas. Opo. Bali, ang sahod ko sa Dubai, parang 500 pesos lang ako doon. Mm. Ang ginaul ko nung nagpainuman naman ako, matapatan ko lang yung 500 per day na sahod ko sa Dubai. Mm. Mag-i-stay na ako dito. Mm. Sama ko pa yung Family. pamilya ko, ganyan. Nakikita ko pa yung mga kapatid ko, ganyan. Hanggang, yun nga, natuwa ako kasi hindi lang 500 yung naninete ko sa araw. Oo. Times 2 pa. Oo. Yung, Maganda yung kita. Oo. kasi yung sipag mo kasi dito sa Pilipinas, kapag, kasi galing na ako ng Dubai, Oo. yung sipag ko dun, kahit 15 hours, ganyan. Binyamin. Yun pa rin yung pera mo eh, yun pa rin yung sahod mo eh. Tapos malayo ka pa sa pamilya mo. Kaya nung na ako dito, nag-open ako ng inuman. Nagdodoble siya, triple, kaya bigla akong natuwa. Mm. Tapos, Tapos ginanahan ka na mag-business na lang. Oo. Kasi hawak mo pa yung oras mo, wala kang boss, kasama mo pa yung mga family mo. opo. Mm. Kaya meron pa yung time na sabi ng mama ko, mag-apply ka ng puntang Korea. Ay, Korea naman ngayon. Opo. Siyempre, malaki yung sahod. Mm. Sabi ko, parang hindi pa, parang na-enjoy ko pa Business. mag-business yun. Hanggang, di ko na rin, biglang yung time na nag-open na ako ng lechonan, hindi ko rin naasahan na magugustuhan yung Ng mga tao. mga tao yun. Na itong leksyonan talaga ang karir na para sa'yo at business na para sa'yo at nakapagpabago ng buhay nyo. Opo. If you can share po yung paano po yung simula. Kasi nung binabasa ko talaga, parang galing ka dun sa leksyonan ng tita mo, then nagkaroon ka ng interest nung natikman mo yung leksyon. Opo. Mm. Kasi yung auntie ko sa Aritaw, Opo. sa Auntie Linda. Bali, sa sobrang hilig ko magmotor, mayroong tumayo kami ng Aritaw ng pinsan ko. Sabi ko, try natin kumain doon kila Auntie Linda. Hanggang yun, nung natikman ko yung lechon manok niya, saka yung lempo sisig niya, sobrang sarap. Pwede tong ibenta, sabi ko. Doon sa, wala pa kasing lechonan doon eh, sa Tupac Sur. Kaya nag-usap kami na auntie ko, nagpipintuhan kami, ganyan. Pinahiram niya yung lechonan niya. Meron siyang isang lechonan doon na bakante.
ang alam niya siguro, syempre, palainom lang ako ganyan. Opo. Hindi niya alam, seryoso na pala ako. Seryoso ka. Kinaumagahan, ayun. Tinawag ko na yung tita ko. Iniram ko yung hand tractor niya. Kinarga ko na agad doon yung lechonan. Pinunta ko sa Dupac Sur. Talaga agad-agad nagkaroon ka ng interest, talaga yung porsigido mo na Agad, gusto mo nang maglechonan, magkaroon ng sarili ng lechonan. agad yun. Talagang, kasi natikman ko yung lechonan niya, yung lechon niya. Talagang may pera dito, sabi ko. Oo. So, So, nag-start ako doon sa Dupac Sur. Anim na manok, ganan. 10. Pero, di pa rin ako tumigil. Kumbaga, ganoon naman yung sa simula. Sa Mahirap. simula mahirap. Sa lahat ng bagay, simula ang pinakamahirap, pinaka-struggle. sobrang hirap talaga nun. Pero ang ginawa ko nun, naghanap ako ng pwesto dito sa Manasin. Oo. Sabi ko kasi, parang maraming tao dito. Sabi ko, kumpara dito sa Dupac Sur. Everyday yan, hapon. Pupunta ako dun sa Manasin, nag-iikot. Hanggang nakakuha ko ng magandang pwesto dun sa harapan ng palengke. Yun, mas nakilala ako dun. Doon na, yung parang, ito na yung pagbabago at simula ng Ovins Lechonan talaga. Opo. From isang branch lang, ngayon meron na po kayong 10 branch ng lechonan dito sa probinsya Nueva Vizcaya. Opo. Ano po sa pakiramdam? Bali, ang hindi ko rin ma-explain ang sarili ko na kaya ko palang magka-branch ng ganun. Kasi yung pinagdaanan ko noon, parang wala naman akong tapos niya. Tapos yung mga mahirap na challenges sa pagsubok sa buhay hanggang ngayon. When you look back po, ano po yung pinaka-pinagpapasalamat niyo? Ano po yung pinagpapasalamat niyo, sir, na, di ba, from out of school youth, wala kang masyadong focus nun sa buhay, then nag-OFW ka, then wala ka rin nangyari, umuwi ka dito. Tapos ngayon, andito ka na. Kasama mo pa ang family mo, kasama mo pa yung mga anak mo, at meron ka pang 10 branch ng lechonan dito sa ating probinsya, Nueva Vizcaya, na isa sa mga pinakasikat na lechonan dito sa ating probinsya, ang product mong lechon. Gusto ko na rin magpasalamat kay Auntie Linda. Hindi dahil sa kanya, wala rin ako dito ngayon. At siyempre sa mga yung magulang ko na diyan lagi sumusuporta, yan. Hindi ko magagawang hindi magiging ganito ka-successful tong lechonan ko kung hindi dahil din sa mga mahal ko sa buhay, kasi sila lang naman yung yung lakas ko eh. Yeah. Opo. At saka syempre yung determinasyon nyo, at saka talaga yung parang hindi kayo tumigil. Hindi kayo talaga nagpalunod sa mga pagsubok. Talagang lumaban po kayo, lumangoy talaga kayo para hanggang sa finish line. Talagang Niyo po. ang dami rin talagang mga problemang dumadaan, hindi yun maiwasan. Pero imbis na mag-focus ka dun sa problema, dapat sa solusyon ka na lang lagi. Kasi parte na talaga ng buhay ang problema eh. Mas maraming problema, mas magiging malakas ka. Opo, kapag marami kang napagdaanan na Problem plus problem equals power. Kaya ikaw ngayon napaka-powerful mong tao. Meron mga business owner ngayon, may mga entrepreneur, may mga wannabes na gusto din magsimula ng kanilang business. Ano po yung pwede nyo i-advise sa kanila? Sa mga
nagsisimula po ngayon ng business po. Huwag kayong titigil na butin niyo yung mga pangarap niyo. Kahit ang dami ng mga pagsubok, huwag kayong basta-basta bumitaw. Ako nga dati, nagbo-boarding lang kami. Hanggang yun, nakapundar na kami ng bahay. Dahil sa sipag at syaga mo, talagang napundar mo at nagkaroon ka ng magandang kinabukasan at magandang buhay para sa inyong pamilya. Sa pag-abot ng pangarap ni Sir Victor ay meron din siyang katuwang at partner na talaga namang pillar of strength niya. Makakasama natin, Nettie Marie Flores. Hello, ma'am. Hello po. Yeah, Good opo. afternoon. Ito na nga po, manghala talaga na yung start po kayo sa isang branch niya. Yes po. Actually po, nakilala ko si Obin may isa na po siyang branch. Branch, yes. Yes po. Sa Malasin, Dupax del Norte. Yun po yung pinaka-main branch niya. Tapos po, nag-try kami mag-business, Palawan. Pero hindi siya nag-work. Tapos ngayon po, nag-pregnant ako. Bumalik po kami dito mag-for good na kami. Yes. Tapos yun po, dumaan si pandemic. Tapos kailangan namin ayusin yung pwesto. Akala nga po namin hindi mag-stop na doon. Kailangan namin ipaayos. Pero naisip namin, ilipat yung isang lechonan doon sa branch 2. Doon na po nagsimula na parang nagkaroon kami na idea na pwede pala kami mag-branch. If you can share po yung journey niyo, how was what is the hardest part? Yung hardest part po nung time po nung pandemic. Kasi talaga pong lahat tininda na namin. Nagtinda rin po kami ng mga dry goods from Yes. Palawan. Ipipick up pa po namin sa Manila. Pati mga Korean products po, lahat tininda na namin. Trinay nyo na lang. Trinay po mga bilao orders, Yes. mga ulam na nakapack lang. At saka syempre, nasaksihan mo yung kasipagan ni Yes po, Sir Victor. nasaksihan ko po talaga yung kasipagan niya from one branch to ngayon po is meron na po kaming 9 branch po na lechonan at saka yung ngayon pong kaka-open namin na Crispy Queen, po na fried chicken house. Yun na po yung meron kami ngayon na talagang pinupursige pa po namin na baka po sakali, mas dumami pa po. Ay, grabe. At saka kayo lang ang staff dati, kayo lang nag-ooperate. Yes po. Pero ngayon, ang dami nyo ng trabahador at ang dami nyo na rin natutulungan dahil sa lechonan ninyo. Yes po. Thankful din naman po kami doon kasi naabutan ko po si Obin dati na halos... Nasaksihan mo, Yes talaga. po. Nasaksihan ko po na halos para ang staff niya po is 3 lang. Tatlo lang na sila lang yung sa production. Sila na yung production, sila pa yung magbebenta. Yes. Pagkas magbenta, sila pa yung The mag-i- multitasking. Yes. Mm-mm. Pero ngayon, kahit pa paano, nakastep, yung parang yung sinasabi nilang Malayo pa, pero malayo pa. malayo na. Yes, Ano ganun po po. yung sekreto Um, para mas matagumpay at talagang naman pag-abot ng pangarap Sa akin gusto kong kay Obin yun magmula kung ano yung sekreto. Kasi ikaw babe, magbigay ka na isang alam mong sekreto na kaya ka naging successful. Maging tapat ka lang sa mga customer mo. Bigay mo lang din yung best mo. Kasi ano po isa din po sa nakikita ko pang isa, kaya ka nabibless. Kahit ano po palang mangyari, kahit sa una hindi ka man tanggapin ng mga tao. Lalo na, syempre parang nadayo lang po ako dito. Sa una po, kahit hindi ka matanggap na isang tao, yung respeto po pala dapat nakastay lang siya. Yes po, lalong-lalo na po yung pagrespeto mo sa magulang. Kasi yun po yung isa kaya ka nabibless, yung hindi mo inaalis yung respeto mo sa magulang. Totoo yan. Kasi pag minsan hindi pa binibigay ni God yung blessing sa atin kasi nga, dinedevelop pa niya tayo. Yes po. Parang talagang binibigyan pa niya tayo ng maraming leksyon. Yes. Pina-process pa niya tayo, prepare pa niya tayo sa mga malaking blessing for us. Yes, tama po. At isa yan sa character development. Yes po. Kailangan meron kang magalang ka, dapat pakikipagkapwa-tao, and always humble. Yes po. When you look back po sa mga napagdaanan niyo sa buhay, from one branch hanggang ngayon 10 branch na po kayo. Yes po. Ano po yung pinagpapasalamat? Sa akin po yung pinagpapasalamat po namin ni Obin. Yung every night namin, halos parang kwentuhan, chikahan. Kahit saan kami matulog, sa sasakyan, ang lagi namin po talagang pinagpapasalamat. Yung alam pa rin po namin sa sarili namin na
kung ano po yung sinimulan namin is hanggang ngayon ganun pa rin po kami na parang ano po, walang nagbago. Meron kaming ganito pero alam namin sa sarili namin na walang nagbago. Na Na from kaya pa- boarding house. From boarding house po na Na ganito, meron kayo. na Hello Kitty house namin na sobrang liit, na nag-asam kami ng drawing na bahay. Every punta namin, may makita kami, ala babe, ang ganda, up and down, ganyan. Yung parang dinodrawing lang namin sa isip namin. Ngayon, na-manifest yun na Yes meron na po. nandito na kayo, nakatira Yes, na kayo sa... actually po, mahilig kami mag-manifest. At least ngayon, ito na po. Yun na po Yung bunga ng kasipagan ni Obin. At saka from L300 lang dati, ngayon, ang dami yun ng sasakyan, ang dami yun ng properties, meron na kayo sports car. Yes po. Opo. Oo. Tsaka dito talaga po sa Dupax del Norte ay talagang Lechonan Festival. From dati participant lang kayo pero ngayon na-invite na si Sir na mag-judge, di ba? Oo. Ano bang sikreto ng lechon nyo? At tumatagal siya ng ganitong talagang dumadami at talagang tinatangkilik siya ng Nova Vizcayano. Yung sekreto po. Sa akin po nakita ko sa sekreto ni Obin, yung dedikasyon niyo po. Yung talagang... Kasi kapag kahinayaan mo naman po yung isang product, yung parang pinabayaan mo po dito sa mga tao niya. Talagang hindi po siya lalago. Dapat po talaga maglaan ka ng dedikasyon mo. Ilaan mo yung puso mo talaga. Yung talagang mapipili mo na masaya ako dito. Yun po talaga yung isa Passion. sa... Yes po. Yun po yung isa sa mga ingredients kaya siguro po. Yung business namin ni Obin, lumago ng ganun. Dahil nga po, masaya kami, gusto namin lahat ng ginagawa namin. Tsagaan po talaga namin. Yun yung mga talagang sangkap na Yes. sikreto upang ang recipe nyo na iharap sa mga tao ay talagang tangkilikin at mahalin din yun. Yes po. So, ano po ang importante sa inyo sa buhay na ngayon? Ngayon po sa amin, ang importante, talagang yun lang talaga importante, yung maramdaman mo na sobrang saya mo na lang. Kasi po, opo, talagang kailangan po talaga sa buhay ng tao yung pera. Hindi naman po talaga tayo mabubuhay kapag walang pera. Pero yun po yung thinking namin ni Obin. Habang kumikita ka, dapat hindi mo kalimutan yung salitang saya at saka kontento. Kasi talagang sa akin, lagi ko rin sinasabi kay Obin, pag hindi ka masaya at saka hindi ka kontento, baliwala yung perang kinikita mo. Kaya ang goal namin sa buhay, hanggat wala tayong tinatapangan tao, wala tayong sinisirang buhay ng tao. Kung lang, magpakasaya tayo. At least, totoo yung saya na nararamdaman natin. At saka masasabi talaga namin na kontento na po kami kung anong meron kami. At saka sa mga pagsubok na pinagdaanan nyo, sa lahat ng hardworking, pagod, buyat, pawis na dinedicate nyo sa business nyo, eh kailangan nyo din i-reward. Yes, Di ba? Yung sarili nyo. Oo. So nakikita ko po ngayon na kung saan-saan na po kayo namamasyal. Yes. May mga properties na din po kayo outside our province. Sobrang saya at saka parang yung parang nararamdaman mo na pagka tinitignan mo yung videos tapos ngayon meron ka lang ganito sa Baguio. Actually, yung sa Baguio po talaga is parang yun na lang po, drawing naman. Magugulat ka na lang na ngayon Napatayo na. amin na. Meron na sa amin inyo na. Opo. Talagang sobrang saya po sa puso at saka talagang ang sarap din sa pakiramdam ni Obin na eto na yung hirap ko from bulakbol na estudyante, from OFW sa Dubai, na nakipagsapalaran, bumalik sa Pilipinas, nakipagsapalaran ulit sa negosyo. Ngayon po, nagbubunga na po. The fruit of life. Yes po. Oo. Ano po ang nilulook forward nyo sa Obin's Lechon? Na sana po mas, ma-maintain namin kung ano yung nasimulan namin. Tsaka sana po, kung sakaling bigyan pa kami ng another branch, sige po, kung merong opportunity na Laban po, tatanggapin ko namin. Walang Pero susuko, walang titigil. Hanggat may mga anak tayong lumalaking sige, ituloy lang po natin yung Kasi para po sa kanila, ngayon po, ang thinking na lang namin ni Obin, hindi na po siya para sa amin. Para na po sa future ng mga anak namin. Ito na yung purpose ng business talagang the dream life na maibibigay nyo sa mga anak mo. Yes. Ano po yung mga pinapanalangin nyo ngayon bago kayo matulog? Nasana po pagkagising kinabukasan, Relax pa rin, walang sakit. na magawa pa rin po namin lahat ng ginagawa namin trabaho araw-araw na maayos.
Tapos po Mahandugan kami na masarap na lechon. lechon. Opo, masatisfy po namin talaga yung mga customer namin. Kasi po, without our customer, wala rin po Philippines. Sa mga kabiskayano natin na gusto din matikman ang Alvin's Lechonan at talaga namang nakakalaway na lechon ninyo, paano po sila makaka-order? At saan po yung mga branch po ninyo? Pwede po silang mag-check sa mga branch namin sa Bayonggong, Bambang, Dupax del Norte, and also po sa Santa Fe. Meron naman po kami every branch na contact number. At Ilalagay natin dito yan. Yes po, thank you po. At meron din po naman Facebook si Victor Marie Bautista na pwede po nilang i-contact doon kung gusto po nilang mag-order at matikman po yung product namin. Na isa sa mga pinagmamalaki ng Dupax del Norte ang Thank Alvin's you. Lechon. Yes po. Thank you po.